proclamation of March. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Janny Capeleño para sa Ora mismo. Nasa Universidad ng Pilipinas din naman tayo kung saan idinaos ngayong Setyembre 25 ang UJP-UP Media Report 2025 at film viewing kasabay ng mga protesta noong Setyembre 21 hanggang 23. Nagtipon ang mga estudyante, mamamahayag at tagapagtanggol ng karapatan upang pag-usapan ang martial law, disinformasyon at ang patuloy na laban para sa kalayaan. Bago ang talakayan, ipinalabas ang dokumentaryong Silent Spaces ni Direktor Jezreen Gonzalez na naglalarawan ng mga puwang ng katahimikan at takot noong panahon ng batas militar. Kasunod nito, ibinahagi ni Danilo de la Fuente, Clarín bilang Kadan, 76 na taong gulang ang kanyang karanasan sa ilalim ng diktatura. Isinalaysay niya ang mga ginawang torture sa Camp Bagumantay na tinaguri ang Tea Party, ang larong Russian Roulette at Electric Shock. Binanggit din ang Camp Bagong Diwa na naging kulungan ng mga aktivista. Mula mismo sa kanyang bibig, muling nabuhay ang mga sakit na pilit ni Limot. Para kay Orly Marcelania, malinaw ang pananagutan ng Estado sa karahasan laban sa mga mamamayan. Sa kanyang masidhing pahayag, sinabi niya, mga hayop sila, patungkol sa mga pwersang umaabuso sa kapangyarihan. Sa labas naman ng auditorium, ipinakita ng mga kabataan at organisasyon ang kanilang paninindigan sa mga placard at sigaw ng hindi lamang nakaraan ang tinalakay. Si Kiara Corospe ay nagbigay linaw kung paano i-fact-check ang impormasyon sa panahon ng generative AI. Ipinaliwanag niya ang mga panganib ng deepfake at cheapfake at kung paano ginagamit ang mga ito upang baluktutin ang kasaysayan at takutin ang taong bayan. Sa harap ng mga testimonya, pelikula, talakayan at pag-aaral na ito, malinaw ang mensahe. Hindi lamang paggunita ang kailangan kundi patuloy na pagkilos at pag-aalala. Ang red tagging, surveillance at coordinated harassment na naranasan noon ay naranasan pa rin ngayon. Kung mananahimik ang media, mas lalong nawawala ang daloy ng totoong impormasyon at mas nagiging madali ang pagbaluktot ng kasaysayan. Kapag natakot ang mamamahayag o nabawasan ang tiwala ng publiko, humihina ang pagbabantay sa mga abusadong opisyal at nawawala ang boses ng mga biktima. Kaya mahalaga ang ganitong mga pagtitipon, hindi lamang upang alalahanin ang nakaraan, kundi upang matuto, magtanong, magbantay at magsalita. Paano makakatulong ang bawat isa? Dumalo sa mga forum, makinig sa mga testimonya, suportahan ang malayang media, i-report ang human rights abuses sa Commission on Human Rights, huwag hahayaang malabo ang katotohanan at manahimik ang kasaysayan. Never again ang paalala niya. Hindi ito political slogan lang, kundi proteksyon para sa susunod na henerasyon. Mula rito sa UP Diliman, dala natin ang mga kwento at aral ng nakaraan at kasalukuyan. Mga kwento ng tapang, pag-aalaala at pag-angkin sa karapatan. Ako si Janny Capeleño para sa Ora mismo. UJP-UP Media Report 2025.